Okay guys, good day. So for today's video, I will teach you how to join domain, create user, folder redirection. So here class, meron akong ginawang virtual machine na server, at the same time meron din akong client. So yung client, ito po yung Windows 10, and then yung server natin, ito yung server 2019. So ilalagin ko lang po yung server. Control Alt Delete. Enter natin yung password at DMIN123. Okay. So class, dito hindi ko po siya full screen para makita nyo po yung ginawa kong virtual machine na Windows 10 na client, and then yung server. So dito sa server, so dito ay nakapag-configure na po tayo ng server 2019, nagawa na natin yan. At the same time, nakapag-add roles na po tayo. Yung 5 roles na pinapa-add ko sa inyo, yung DNS, EDDS, DHCP, File Server Resource Manager, and Print and Document Services. Ito po yun. So bago po tayo mag-join domain, mag-create ng user, mag-printer deployment, and mag-remote desktop, ay nakapag-add roles na po tayo ng 5 na to. Okay? So ngayon, first step po natin, no, ang iisipin natin parang napaka-imposible po na sa virtual machine na yung client and server na pwede nating pagkukonektahin. So dito sa VMware, posible po siya. Ito na nga po yung ginawa ko. So paano po natin siya pagkukonektahin to? Una po, mismo sa labas po ng VMware, ito po, yung labas ha. So pag click po natin yung client, click po natin doon sa may menu tab ng VM. So, doon sa pinakadulo yung settings, click lang po natin yan. And then dito sa network adapter, so dapat po yan ay naka-custom specific virtual network. Ito po yung VMnet 0. So, okay po yan. So, pareho dapat po yan sila ni server. So, pag click natin ulit si server dito, same din po sila. Settings, and then doon sa network, ayan, nakalagay po din custom, and then VMnet 0. Para just in case po tayo mag-ping after natin mag-assign, pag inano natin siya kung merong connection, so magkakaroon po siya ng connection. Okay. So first thing po, dahil na-check na natin na pareho po yung kanilang network adapter na doon sa specific virtual network, ang sunod po natin gagawin is mag-assign po tayo ng IP address sa client. Kasi tapos na po tayo mag-configure ng IP address doon sa server. Okay? Okay, how to assign an IP address sa client? So i-click muna po natin si client, making sure na ito po yung clinic natin ha, magkaiba po sila ng interface ni server. So dito po tayo kay client, Windows R. Oh, nasa physical po to. Click muna natin, Windows R. Ayan, ncpa.cpl, enter. And then dito po sa Ethernet, click po muna natin, and then right click, and then properties, Internet Protocol version 4, click po natin yan, and then properties, and then use the following IP address. So 192.168.0.2 po. Kasi sa server ay .1. Yan lang po. Matik po yung subnet mask na yan, and then okay. And then close. So ngayon, i-check natin kung mayroon connection yung client natin to server, at the same time yung server to client. So Windows R, and then CMD, and iping po natin, ping yung server IP address kasi nasa client po tayo, 192.168.0.1, and then enter natin. So meron po, nag-reply po siya. So it means na-connect na po natin yung si client to server. Okay, server naman, Windows R natin, CMD, and then ping 192.168.0.2. Request timeout. So ganun lang naman din yung ano natin, request timeout or reply. So pag ano po siya, walang connection, unreachable po yung nakalagay sa kanya. So okay na po yan. Na-check na natin yung connection niya. Okay, close lang natin. Next po, ang gagawin po natin ay i-join na po natin si client to server. So close natin yan. How to join client to server? Click po natin tong folder, and then this PC, and then right click, properties, and then hanapin po natin yung rename PC Advanced. Ayan, sa pinakababa, click po natin yan, rename PC Advanced, and then change. Dito class ay nakapagpalit na po ako ng computer name as first name ko. Tapos dun sa server naman ay yung surname ko. Hindi po pwedeng magkapareho. So kung si client ay first name, si server po ay surname. Okay? So domain, natin css.com. And then okay. So may lalabas po dyan na error. Ayan, goods po yan. It means normal po yan. Okay lang po natin yan. And then balik po tayo sa Windows R. And then ncpa.cpl. Okay. Wag po nating i-rerekta yung pag-a-assign ng preferred DNS kasi magkakaroon tayo ng error na baka hindi nyo alam i-configure or i-troubleshoot. Okay? So balik po tayo dito sa TCP version 4, properties,
And mag-assign po tayo dito ng FreePair DNS server. Ito po yung IP address ni server. So 192.168.0.1. Okay, and okay. And then close. So balik po tayo dito. I-join natin ulit. Okay. O pagka-click po natin yung nakapag-assign na tayo ng FreePair DNS IP address, ayan po yung lalabas. So administrator lang po yan. Kasi yun po yung paglalagin natin sa server, administrator lang din. And at DMI 123. And then okay. So nakalagay po welcome to the css.com domain. Okay lang po yan. And then okay. And then close natin yan. And magre-restart po siya. Okay? So restart lang po natin. So habang nagre-restart po dito sa my client, punta po tayo kay server para walang dull moments. Ayan, server. And then, ang gagawin na po natin is mag-create po tayo ng user account. So, ayan, na-join na po natin ha. Pagkatapos po natin ma-join yung client sa domain, ngayon, mag-create naman po tayo dito ng user account and admin account. So, first, punta po tayo sa tools. And then, select po natin yung Active Directory users and computers. And dun sa css.com, right-click po natin and then right-click and new and organizational unit. Uncheck po natin yan, yung protect container from accident deletion. And then, lagay po natin yung OU natin ay TVL, dahil tayo ay TVL. And then, okay. So, dito sa TVL, gagawa po tayo ng user. Right-click muna natin and then right-click. Ito po ay user account ha, new. And then, user. So, yung first name, lagay ko lang po dyan ay Ling. And last name, Viniegas. And then yung user logon name, ilalagay ko po siya ay Ling 01. Hindi, 02 na lang. Ling 02 kasi ano siya, user. And then next, tatandaan po natin yan ha, yung user account natin. Check po natin yung password never expire. And then yung password natin at DMIN123. And then confirm password lang at DMIN123. And then next and finish. Yan, may user account na tayo. Next naman ay admin account. So, click po natin yung user and then hanapin po natin yung administrator. Right click and then copy. So, first name, dahil magdodoble na po yan, lalagyan ko na po siya ng Ling 1 and then Viniegas. And user logon name, lagay ko Ling 01. Kanina po yung user ko ay Ling 02. So, next. And then, yan, check natin yung password never expire, naka-check na pala at DMIN123. And at DMIN123. And then next, finish. So, hanapin po natin yung ginawa nating user, admin account, sorry. And idadrag po natin siya, papunta po dun sa OU na ginawa natin. So, ganun lang po, drag natin dun. Yan. And then, yes. So, pag clinic ko po yung TVL, ayan na po yung ginawa ko. Ito po yung Ling Viniegas, ito po yung user account, tapos ito yung Ling 1 Viniegas, ito po yung admin account. Okay. So, pagkatapos po natin mag-create ng user account, punta naman tayo dito sa client para i-login po natin yung ating account. So, dito po, other user, ilalagin ko muna po yung, una ko po yung admin, Ling 01 at DMIN123. So, other user po ha, hindi dun yung sa Ling ha. And then, ayan. Ayan po yung aking admin account. So, hintayin lang po natin. So, habang hinihintay natin yan, punta naman tayo dun sa my server. Pagkatapos po natin gagawa dito ng user account, ang gagawin naman natin is folder redirection. Okay. So, paano mag-folder redirection? Close natin yan. So, dito, gagawin po natin, gagawa muna tayo ng folder. Ayan. Lagay natin, folder redirection. Ayan. Tapos, click, right click, and properties. Sharing, share. And then, lagay po natin dito, everyone. And then, add sa everyone, read and write. And then, share. And then, done. Next, advanced sharing. Click po natin. And then, share this folder. And permission. So, add po natin. Ilagay po natin yung ating user account na ginawa, check names. Ayan, yung Ling 02. Lahat po yan dalawa, i-add natin. Select muna and then okay. Next, add yung isa naman, Ling, check names. Yung 1, 01. And then okay. And then select muna. And okay. And then click muna natin yung Ling 02 and then full control.
Ganun ulit kay 01, kay user account. Full control, allow. And apply. And okay. And apply. And okay. And copy po natin to, yung network path niya para mamaya sa folder redirection natin. And then copy. And close. So, punta tayo sa server manager. Manage. Hindi pala, tools, sorry. And punta po tayo sa group policy management. Select po natin yan, click. And then sa forest, domain, and then css.com. Right click po, click po muna, and then right click. Create a GPO in this domain and link it here. And then gawa po tayo ng GPO. Lagay po natin candidate or ICT1 na lang, ICT1. Ayan, okay. Ayan. Click po natin yung ICT1. And then, right click, edit. And dito po sa user configuration, dito po tayo magse-select sa may left side ha. Huwag dito. User configuration, click po natin yung arrow sa gilid, yung policies, and then Windows and settings, and then folder redirection, click po natin. So, mamili po tayo dito. So, desktop po yung ating folder redirect. So, desktop, click po natin yan, and then right click, properties, ayan. And then dito po, ilagay po natin basic, and i-paste po natin yung network path na kinapi natin, and then settings, uncheck po natin yung grant, and then also, wag kakalimutan po ito ha, and then apply, and then okay, then close. And pagkatapos nyan, balik po tayo kay client para makita po natin yung ginawa natin at ma-folder redirect natin yung client. Ang gagawin natin, Windows R, and then CMD, and GP, type natin GP space update. Sorry, wala palang space. GP update /force. So wait lang po natin, nag-update po siya ng policy niya. So dapat lalabas po diyan yung yes or no, yung mag-Y ka at saka mag-N. Yan. So yes lang po natin yan, enter, and then mag-sign out po siya. So magandang sign po yan, okay? So nagsa-sign out po siya. So lagyan natin ng ulit. At DMIN123. So maglalagin po yan. Punta po tayo kay server. Dapat po makita po natin na dito sa ginawa nating folder ay lalabas po yung pangalan na link1 or link01. Ayan. So, it means na folder redirect na natin si client ng user account na link01. So, yung isa naman, yung folder redirect natin, yung link02 naman. Okay? So, balik ulit tayo kay client. Gawin ulit natin yon. Control Alt Delete natin. So, switch user. And then other user, login po natin si user account, link02 at DMIN123. Ayan. Same lang din po yung gagawin natin. i-GP update din natin siya sa CMD. Okay? Wait lang natin. Ayan, naglo-loading lang po. Hintayin lang natin. Patient lang guys. Okay, so dito naman, Windows R lang natin. And CMD. And GP update space /force. So ganun ulit din siya, magtatanong lang din siya ng yes or no, and then Y lang to represent the yes, and then magsa-sign out siya kusa. So it means tama yon. Kapag hindi po yung nag-sign out ng kusa, mali po yung gawa nyo, okay? Error po yon. So yes lang, type nyo lang yung Y, and then enter. Ayan, nagsa-sign out po siya. And then ilalagin natin ulit. So login ko lang ulit. Link, and then at DMIN123. So, pagbabalik po ako dito sa server, dapat dalawa na po yung makikita ko. Ayan na po. Yung link01 and link02. Ito po yung admin account, and then ito po yung user account. So, yan po yung ating folder redirection. So, that's all for today's video. Next video naman po yung ating printer deployment and remote desktop. Thank you guys and have a nice day.